Hello good people! Welcome na naman sa isang episode ng The Good Stories Podcast. I am Xander Cayabyab and for this episode makakasama natin as co-host si Camille Pereira aka DJ Reyna Ivana of IFM 93.9. Happy New Year sa'yo, Camille! Hi, Kuya Sander, and Happy New Year din sa'yo. And hello mga ka-TGS! So ako po pala si Camille and ako muna makakasama nyo. Proxy muna ako kay Kat kasi may ganap siya ngayon, Kuya Sander. Makikifiesta siya ngayon sa Sinulog. Yes. Pasalubong na lang, Kat. Otap. Otap ba? And nabanggit natin New Year, so marami tayong mga New Year's resolution like yun bang mga balik-alindog? Tama. Actually, goal ko yan ngayon, Kuya Sander. Oo. Nung tinawagan nila ako na ako muna mag-proxy kay Kat, tapos sabi nila, ito yung topic about balik-alindog. Na-excite talaga ako kasi ang dami kong gustong itanong din sa tao na to. Kasi excited na talaga akong matuto kung paano ba yung fitness na cool and sustainable. And diba? Kung pwede nating i-dub siya parang pinaka sikat ngayon sa correct na influencer in terms of alam mo, running and fitness. Tama. Kaya naku, wag na natin patagalin to, Kuya Sander. And sa mga ka-TGS natin dyan, let's all welcome Patrick Rubin of RWP Run with Pat Run Club. Hi everyone. Hi, welcome po Hello. sa TGS. Welcome. Hi, Coach Salamat for having me here. Para lang dun sa mga baka bago sa channel mo, bago sa iyong TikTok account, paano ba nag-start yung journey sa pagtakbo? Generally in fitness, nung nag-start ako, during the pandemic talaga. Kasi di ba yung first 3 months ng pandemic, parang alakala natin 3 months lang yung lockdown. Tapos after yan, balik na ulit. Face mask, so face shield. yung first 3 months, parang ano lang, chill-chill lang. Tapos nung medyo tumatagal na siya, mga 6 months, ganyan, naumay na ako sa mga inuman. Di ba? May mga nauso pa yan before. Kala ko masusustain yan. Tapos after nun, parang naisip ko, I think tatagal to. Tapos hindi ko na na-enjoy yung mga ginagawa ko sa loob ng bahay. And I think I need to change something sa sarili ko. Kasi parang hindi na ako masaya sa lahat ng nangyayari. Nawala na yung external validations ng mga parties, ng kung ano-ano pa. So parang naisip ko, I need to change something. Tsaka feeling ko rin sa sarili ko na unhealthy ako. Yung kapatid ko kasi, doktor siya. So, so di ba nangyari yung pandemic, kailangan namin yung pa-blood chem, kailangan namin pa-check up lang. Kasi pag may comorbidity ka, mas prone ka sa sa sakit, sa COVID that time. So bumalik nagpa-test kami lahat sa bahay, bumalik yung test, parang masama lahat, cholesterol, taas lahat, SGPT, SGOT, everything was off the roof. Perfect score ka talaga. Perfect. Never ko nakuha sa school yun. Sa blood chem mo lang. So nangyari nun, parang I had to change something. Na-feeling ko na I had to change something. I started yoga. Nung pandemic, mayroong mga libreng apps na pwede mong gamitin para mag-yoga. Yun muna. Then after that, doon nag-explore na ako ng ibang fitness, which is calisthenics, mga body weights, push-up, mga ganyan. Tapos after nun, nung medyo pwede nang lumabas, yung mayroon pwede nang mag-grocery, nag-try na akong tumakbo. Mga GCQ po yun. Tapos dala mo yung parang barangay barangay clearance. May pass. Pero kasi sa Parañaque, medyo enclosed. So walang mga nagro-ronda ng mga lalo na pag maaga. So paano yun, Coach? Nagtatakbo kayo, di ba pandemic pa yun? Naka-face mask po kayo? Hindi, wala. Kasi wala pang mga guard ng ganong oras Wala pang mga police. Super aga niya. Okay, super 4 a.m., 5 aga. a.m. Wala pa masyado. So inuunahan yung COVID. Bago kayo tamaan. Tapos when I was losing weight already, din ang sarap sa feeling nung naramdaman ko. I wanted to share it. Una, I was trying to share it sa mga kaibigan ko personally, mga kinakausap sila, uy, try nyo mag-workout. Kasi nakakaano siya syempre, yung mga tao naman, hindi mo sila mapipilit kung ayaw nila. Yes. So, I tried posting on social media. Tapos, nung nag-post ako sa social media, nagulat ako na merong unti-unting mga tao na nakaka-resonate, na nag-ano sila, na nagtatanong-tanong na sila, what happened, anong ginawa mo? Kasi, para sa mga hindi nakaalam, dati 110 kilos ako. 110? 110. Tapos yung pinakamababang weight ko. 110? Ano yun? Mahigit 2 sako ng bigas. Grabe yun, Coach. 100. Tapos ngayon 85 ako. Pero yung pinakamababa ko was 75. Yun yung nagtitrain ako for triathlon. So para ka nagbawas ng isang tao. mas gumaan yung feeling nyo. Gano'ng katagal nyo na-lose yung 110 na yun? Halos 2 years.
2 years din. Medyo matagal. Matagal din. Matagal din pala, Coach. Tapos ano rin siya, hindi siya dire-diretso mababa, minsan tataas, minsan bababa. Hindi siya steady. Okay. So, ibig sabihin yung hindi steady, nung nag-start na kayo ng magtakbo, may time din na nag-stop kayo. Nung nag-start ako, meron tumitigil. Kasi lalo na nung nag-start ako, akala ko madali lang siyang gawin. Yung takbo. Hindi pala, hindi siya madali. Tapos yun, eventually, tuloy-tuloy pa rin ako sa pagbuhat. Sinasamahan ko ng takbo. Tapos syempre, pagkain din. Tapos doon na siya nagtuloy-tuloy. So sabi mo kanina parang nag-resonate. Parang nakakonect yung mga tao na nag-post na kayo. There were people na mga nagbe-message sa akin na na-inspire sila sa ginagawa ko or nakapagsimula na rin sila ng fitness journey nila dahil sa kakapanood sa akin. So, doon ako una kumapit na, kasi syempre sa social media, hindi naman agad-agad na people will follow you. Diba? There are people who are gonna doubt you, there are people who are gonna na may inspire sa'yo. Appreciate you. Tapos yun, yung mga naka-inspire sa akin, yun yung kinapitan ko sila na, kaya ako tuloy-tuloy na nag-post sa social media. Diba po na nagpo-post kayo ng mga content, yung mga tao nagko-comment, nire-reach out nyo ba sila personally, like, mag-join na kayo sa akin, mag-run kayo, or sila mismo lumalapit sa inyo na, paano ba sumama sa tumakbo sa takbo mo? Gawa naman tayo ng community. Nung una, wala. Hindi never kong naisip na maggawa ng community nung una. Parang I just wanted to be in the social media space to inspire others. Tapos in the later part na lang, 2022, gusto ko rin nagkaroon ng mga kasama tumakbo. Okay. Actually, nabuo yung idea sa akin na gumawa ng run club is nung pumunta ako ng LA. Tapos nakita ko, ang pangalan niya is Koreatown Run Club. Sinamahan ko sila. Sabi ko, gusto ko ng ganito sa Pilipinas. Mga Pinoy po yun? Or may mga Pinoy? Wala akong nakilalang Pinoy doon. As in, puro mga American? Or foreigners. Sabi ko, gusto ko ng ganito sa Philippines kasi wala akong masamahan. Ang sarap kasi na may kasama tumakbo. Yes, totoo. Tapos nung pagbalik ko, parang wala akong nakitang anything na pwedeng samahan ng ganun. So, nag-try ako pag uwi ko. Sabi ko, nag-iya ako sa social media, sa MOA pa yun. Tapos parang may isang sumama. Actually, sa totoo lang, nung una ako nag-iya, babae o lalaki? Lalaki. Issue agad. Babae o lalaki? Lalaki, tapos he was 16 years old, I think. Okay. Bata. Hindi ko naman ina-expect na merong sasama sa akin nun. Kasi nga, di ba, sino ba naman ako na para may pumunta. Pero may pinost po kayo, no? Nag-post ako nag-invite na po talaga. Nag-invite ako sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram. Saan ko yung nag-first run nun, sa Coach? Okay. Ang pangalan na sumama sa akin si Robin. Sumasama pa rin siya hanggang sa amin. Tapos yun. Shoutout sa'yo, Robin. Robin Mabutol, what's up? Tapos nangyari, actually 5:30 yung yaya ko. Nag-iintay ako dun sabi ko sa Vikings ako mag-aantay, dun tayo mag-warm up. Tapos 5:30 na wala dumarating. Okay. Ano na kayo? Ano nararamdaman nyo nung coach? Okay lang alam mo rin pumupunta. Okay lang kasi kahit meron man or wala, tatakbo pa rin ako. Go pa rin ako. Tapos nung patayo na ako, paalis na ako, biglang may kumalabit sa akin. Parang, kuya, ikaw ba si RWP Run with Bat? Sabi ko, sige, tara. Tapos yun, nakakatuwa kasi yung takbo namin, dapat 5 kilometers yung takbo. Tapos, parang every 200 meters, kailangan niyang tumigil kasi may asthma pala siya, hindi ko alam. Okay. So parang hinihika siya tuwing takbo namin. Sabi ko, sure ka bang kaya mo? Natapos naman namin yung ruta, hindi kami naabot ng 5K, mga 3 kilometers lang natapos namin. Pero doon na nag-start lahat yun. Sa isang member. Isang tao lang. And ngayon, ilan na yung members ng RWP? Sa Facebook, we are at almost 80K na. 76,000. Wow, Organic. Never kami nagbo-boost. From one person to 80,000 members. Yes. Grabe. All over the Philippines. Meron din sa ibang bansa. Yung mga parang chapters ba ang tawag? Yes, chapters. RWP chapters. Saang mga areas na po nabuo? Ang dami. Meron from simula Rizal hanggang Laguna meron kami sa Baguio, meron sa Cebu, meron sa Bacolod, and hopefully soon magkaroon na rin sa Mindanao. Para pero dami Alabang, Makati, QC. Gusto niyo sabihin ko sa Yes, isa-isahin natin, Coach, kasi baka mamaya may makinig dito, no? Sige, magsimula tayo. Interested sila sa lugar. Meron sa Rizal, Baguio, Pasay, QC, Bulacan, Makati, Cebu, Pasig, Alabang, Bacolod, Cavite, Laguna, Batangas, La Union. Paano sila magre-reach out? Sa Facebook? Sa Facebook lang. Actually, sa Facebook page, punta lang kayo sa RWP Run Club. Pwede ka mag-join dun. Yun lang. Paano po yun, Coach? I mean, meron bang entrance fee para may bayad ba? Maka-join ka ba dun sa RWP? Walang RWP Run Club is free for everyone. Binuo ko siya
Kasi I understand that not everyone could afford a coach. Yes. Gusto ko na may yung RWP, nandyan siya para if nagsisimula ka palang tumakbo or gusto mong magsimula tumakbo, meron kang makakasama, meron magtuturo sa'yo kahit papano na mas matagal nang tumatakbo sa'yo. Tsaka parang, di ba ang running, parang ito yung pinaka-libre mong pwedeng magawa. For Correct, fitness, kasi no? free naman kung saan ka tatakbo, di ba, coach? Actually, free naman talaga yung running. Nagiging mahal lang siya pag gusto mo siya maging mahal. Actually, kasi di ba pagsasali ka sa mga fun run, may mga bayad Ayan, yun. may bayad na. Parang, uso pa ba ang fun run ngayon? Ay, oo naman. Yes. I think it is more, ngayon siya pinaka-alive. So, totoo yan, coach. Ewan ko nga, alam mo, nung last year, coach, I think around June, doon sumikat yung fun run Nagulat na lang kasi ako, ang dami kong friends na, hala, tumatakbo na sa fun run. Sabi ko, huy, dati ka lang mahilig kang mag-food trip Tapos yun, healthy ka na. Siguro dahil sa pandemic, no? Yes, I think din kasi, besides yung sa physical aspect ng running, yung losing weight, I think people are realizing na yung running, it also helps clear your mind, nakatulong siya sa mental health mo. Para sa akin yun talaga, kasi sa una, yun nga, generally, kaya ako simulan tumakbo, gusto kong pumayat. Tapos eventually, nung tumatagal ko na siyang ginagawa, parang napapansin ko na, hindi na lang sa parang this goes beyond physical benefits. Yun nga, yung utak ko, tapos psychosocial. Yan. Na siya, naayos yung utak ko actually. Kaya tulad yun, bago pumunta dito, nakatakbo na ako. Kasi I think I handle things more, na-handle ko siya mas maayos if nakatakbo na ako before I do anything else. Meron ako isang bagay na nagawa para sa sarili ko. So tumakbo ka papunta dito sa hindi. Wala pa rin niya. Wala pa rin niya. Kami naman, so along the way dito, imbis na tumakbo, nag-drive-thru kami at kumain. Imbis na yung paa namin ma-exercise, yung bibig namin. Yung isophagus namin. Sorry kung itatanong ko, no? Parang, actually, I don't want to be the devil's advocate, pero itatanong ko pa rin. Meron bang nag-join sa RWP chapter na parang na-disappoint kasi hindi niya na-achieve yung goal na to lose weight or to na-meet yung expectation sa ganitong klaseng community. And how do you handle po? Actually, madami naman. Sa dami ng sumasali sa RWP. Kasi sometimes people join for the wrong reasons. Tulad na. Ayan na. Pero yung doon muna tayo sa mga losing weight, nila na-hit yung goals. I think marami naman. Pero I think they expect kasi too much na mangyayari kagad yung ganito. Kasi, di ba, yung generation ngayon, I think, sanay lahat sa instant gratification. Yes, for example, gusto mo mag-lose ng weight, inaisip ko, ako dati, nag-start ako, sabi ko, I can lose weight in 3 months. Tapos, it's a long process, 2 years, bago nakita ng significant progress. Pero before that, coach pala, sorry to cut you, pagka nag-enroll na ba sila, let's say, sumali na sila dun sa RWP, meron na ba kayong sineset na expectation na, okay, for you, like personally, ako, o ikaw, Camille, for yung goal mo ngayon, yung bigat mo ngayon, pwede ka in 5 months, pwede natin ma-shed yan. Ang may ganun po ba kayo? Hindi, wala. Ang hirap kasi bigyan ng timeline, yung kung paano mangyari sa katawan mo, kasi everybody's body is different. So, hindi natin pwedeng sabihin, kaya mo to gawin in 5 months, kaya mo to gawin in 3 months. Iba-iba siya talaga eh. There are a lot of factors. Una, stress. Diba? Hindi mo na mapapactor in yung stress, yung trabaho na ginagawa mo. Tapos, kung gano'n ka ba kawadalas makakapag-workout. So, I think it's very hard to give anyone a timeline of how much you'll achieve in ganitong ano. So, everybody's progress is different. Kunyari, Malabon chapter. Sa Malabon chapter, kilala nyo naman personally, isa't isa. Tapos, alam nyo na-determine nyo ba yung progress ng bawat member? Ako, personally ngayon, sa sobrang dami na ng chapters natin, hindi ko nakilala lahat ng members. Pero ang nakakilala sa mga members per location is yung mga captains. Sila, yung parang leaders. Parang captains. Sila yung, alam mo yung, sila yung on ground doon. So, nakikita nila yung progress ng lahat ng tao. Which is, minsan yun yung nakakatuwa kasi, minsan nagme-message sa akin yung mga captains namin na natutuwa sila sa progress ng ganitong tao. Hindi ever nilang naisip na nakaka-inspire or makakatulong sila sa buhay nitong tao na to. Kasi syempre, di ba, sa sobrang dami sumasali, may mag-message sa kanila na thank you sa ginagawa nyo kasi sa inyo na nabago yung buhay ko, mga ganyan na-inspire. Na ganyan. Pero yun nga, hindi mawawala yung mga nade-disappoint. Kasi yun nga, dapat you set your expectations tama. Tsaka, give yourself time. Sometimes people are just really too hard on themselves. Kaya nade-disappoint din sila sa results na hindi nila nakukuha. Oo. Parang hindi na siya feasible, pero yun pa rin yung gusto mo. Hindi kasi, minsan kasi, I think people get too caught up sa social media. Yung mga nakikita nila na you could lose weight in ganito. Pero hindi naman parehas false lahat. hopes and yung false dapat hopes. araw-araw tumatakbo ka. Ako everyday tumatakbo. I've been running now for 1,200 plus days. Sa TikTok niya. Parang, now, day 1,000, ganyan. Hindi, kaya ko naman ginagawa yun, yung run everyday. Kasi nga, at least,
pagkatas sa isang araw, meron ako nagawang something para sa sarili ko. At saka, di ba, at least meron din ako ma-inspire na tao na, uy, pwede pala yun, pwede palang gawin yun, ganyan. Pero bakit nyo binibilang, coach, like yung takbo nyo? Okay, 1,175 na tayo ngayong run. I mean, bakit nyo po siya binibilang? Ba't siya mahalaga? Ba't siya mahalaga? May bilang po siya. Ano kasi siya, ang tawag, meron international yan eh. Ang tawag sa amin, run streakers. Tapos binibilang namin siya everyday para lang mapakita sa mga tao din na, you can do it. Kayang gawin to. Okay, Possible. na pala like anybody, kayang gawin. There's nothing really special about sa amin ng mga nag-run streak. Consistent lang kami. Mas consistent lang kami sa mga tao. There's been people who have been running for 30 years na tuloy-tuloy. Wow. Ang international standard kasi for it to count as a run streak, dapat maka 1 mile ka or 1.6 kilometers. Per day? Per day. Yun na yun. So if maka 1.6 kilometers ka, counted na siya as a run streak. Ang daming gumagawa niya sa buong mundo. So 1 kilometer lang pala. 1.6 kilometers. 1.6. Huwag mo nang bawasan. Binawas mo pa yung 0.6 eh. 6 by 6 pa. Pwede ba tawaran ng 1? Pero sa totoo lang, Niround ko. pero sa totoo lang, pag nakapagsimula ka na kasi, yung 1.6, parang magpapawisan ka pa lang nun eh. Oo, kumbaga parang warm up mo pa lang yun. Tapos wala namang specific pace or na kailangan mong sundin para makount siya sa run stick. Basta tumakbo ka ng 1.6 kilometers, pwede ka mag-run walk, basta 1.6 kilometers counted na yun. Okay. Kasi di ba pagka kunyari sa fun run, kuya, tsaka coach, pagka nagra-run, di ba ang pinaka minimum run is 3K. 3 kilometer. O di ba may 1K pala? Coach, mga pets yan. Sa mga bata yata May 1K pala, coach. May 1K! Pag Sa bata. Eto, coach, another question. Pag beginner ka, kasi like ako, di ba, parang, actually, tumatakbo naman ako before. Pero takbong ano lang, yung gandahan lang yun, coach. Yung parang gusto ko lang medyo Takbong pawisan. content. Yeah. takbong pang post sa Facebook, parang ganun. So, pag tumatakbo, paano ba yung pacing talaga? Kasi di ba, dapat may pacing yun, na alam mo yung takbo mo, kung orasan mo rin, kung gano'n nakatagal yung tinatakbo mo. Actually, while mga nagsisimula pa lang, wala namang specific pace na kailangan mo siyang tapusin. Unless merong cut-off yung fun run. For example, yung 3 kilometers. Oo, may time kasi. For example, 5 kilometers. Usually, ang cut-off ng 5K is 1 to 2 hours. Depende sa organizer. So, if ganun yung cut-off niya, kailangan mong matapos nung time na yon. Pero kung nagsisimula ka pa lang, like, tumatakbo ka pa lang talaga, wala namang oras na kailangan mo siyang tapusin. Yung takbuhin mo lang pag gusto mo. Coach, meron po tayong phone-in question. Coach, yung mga do you think data is important sa runners? Diba, the Garmins, the watches, etc. Or for people na nagsasabi na parang, hindi, enjoy mo lang yung scenery, itakbo mo lang. Those are two things diba? Kasi pagka may data ka, you tend to exceed yourself, diba? Pero meron din nagsasabi, hindi, enjoy mo lang yung scenery or enjoy mo lang yung process, yung pagtakbo, diba? So, those are two things. Anong tingin mo dun sa... It really depends on what your goals are. If you're trying to beat yung mga yun personal records mo habang tumatakbo, importante yung data, syempre. For example, sa half marathon, gusto mo siyang tapusin in 2 hours and 30 minutes. Kailangan mo yung data ng everyday na tinatakbo mo para malaman natin kung saan tayo magsisimula para ma-achieve mo yung goal na gusto mo. Pero if you're just starting out and gusto mo lang, kakasimula pa lang takbo, mas maganda yung ina-enjoy mo muna siya kaysa caught up ka kagad sa pace mo, sa heart rate, and lahat ng kung ano-ano pang data. Kung nagsisimula ka pa lang, para sa akin, hindi siya importante. Ang importante sa akin, if you're just starting, is you're having fun, and yung reason kung bakit mo siya ginagawa is yun talaga yung dahilan. Not to please anyone else, not to para masabi na runner ka dahil sabi ng social media na dapat ganito ka para runner ka. Okay. Mas importante sa akin yung nag-enjoy ka kaysa yung naku-caught up ka sa mga bagay na hindi naman importante at the moment. So, kailangan kong bumili ng ganyang relo? Hindi naman, hindi. Hindi kasi... Oo nga, social lang. Kasi sabi, kailangan mo i-track. So, paano natatrack yung mga ganon? There are a lot of ways for runners to track yung takbo nila. Pwede lang phone lang muna. Kaya di ba napapansin nyo, mayroong mga ibang runners na tumatakbo dala yung cellphone nila. Yes. Ginagamit nila yung Strava nila para matrack yung ruta nila, yung pace nila. Sila dumaan. If you're just starting, Strava is free. Nike Run Club is free. Ang dami pang ibang apps dyan na pwede mo gamitin to track your runs na hindi mo kailangan ng watch. So if you're just starting out, you could use your phone muna. Yun lang muna yung pwede. Tapos eventually, if nag-seryoso ka na, yan, pwede ka na bumili. Pwede mo na tignan yung Garmin. Pwede ka na tumingin ng iba-iba pang mga watches. Apple Watch. Mga fitness watches pwede. Actually, meron akong na may Apple Watch po ako. Pero nung pag nagrarun, hindi ko siya maintindihan. Paano i-set? gamitin to? Paano yung settings? Okay, parang ang lumalabas dito, looks like you're running. Oo nga, tamatamo ako. Yun kasi parang coach, diba? Parang, paano mo ba isa-set yun? And then meron siyang mode dyan na workout. Tapos bago ka mag-start, lagay mo run.
Tapos pag ni-start mo siya, saka kanya ito track. Kung ilang Pero hindi ko kilometer ka na sure po. sa Apple Watch if pwede siyang walang kasama na phone. Kasi yung sa I Garmin, see. kahit di mo dala yung phone mo, meron siyang maps na matatrack ka niya. So, ano pong, bilang nasa watch na po tayo, ano bang magandang watch or ideal para sa mga runners like Sa mga you? nagsisimula pa lang, ako talagang entry level. Ako nung nag-start ako tumakbo, I was using yung Mi Band. Mi Mi Band. Band, Two pa lang yeah. ata nun. Xiaomi. Oh, Xiaomi. Xiaomi. Yan yung pinakauna ko. Pero yun nga lang, yung Xiaomi, para ma-track niya yung takbo mo, kailangan kasama yung phone. Kasi wala siyang sariling GPS. Okay. Pero if you're just starting out, pwede na yun. I think 1,200 or 800 pesos yung pinakamura na pwede. Dala mo yung phone mo, tapos natatrack ka. Tapos yun, natatrack mo pa yung steps mo. Kasi eventually, yun nga, if nagsiseryoso ka na sa ginagawa mo, pwede ka na mag-start nagtingin sa Garmin. Kasi ako ganun yung nangyari. So, I started sa Mi Band. Mi Band, nakalimutan ko anong Mi Band yun. Basta yun yung pinakauna kong ginano. Tapos parang, noon sabi ko, ayoko nang kasama yung cellphone ko habang tumatakbo kasi daming distraction. May nagme-message, Daming may hawak. daming hawak. Sabi, nag-research ako. Tapos yun, I ended up with Garmin. Tapos yun na, hindi kailangan ng phone, kailangan mo lang yung watch mo, tapos pwede mo rin connect dito yung Spotify mo, ganyan. Pwede ka maglagay ng music, tapos pwede mo rin connect yung earphones mo dito. Ang dami na pala. Ang dami. Grabe. Siya naman pala ng Garmin, daming function. Kung ganyan na parang mahalaga na i-track mo rin yung iyong progress. Syempre yung bang tawag din yung outfit. Oo, yung pinakamahalaga. Kasi especially diba, sa girls. Oo, anong sapatos? Parang pwede bang kung halimbawa wala kang pambili ng running shoes, baka pwedeng Alam nyo ba, nung nag-start daw tumakbo, ang gamit ko basketball shoes. Kasi yun lang yung available sa akin that time. As in, yun yung meron. yun lang yung meron eh. So, High cut pa. So, mid-cut. Mid-cut. Pero sa ngayon, for example, nagtitingin na gustong magsubok mag-running, I think maganda magsimula ka muna kung anong meron ka. Hindi mo kailangan bumili ng kahit anong mga nakikita mo sa social media. Whatever you have, whatever is available, yun na lang muna. Ano ka pala, yung ROTC ka pala. Combat boots lang ang meron. Meron akong o kaya black shoes. Meron akong kilala ng, pero anong college pa kami nito? Sa sobrang gusto niyang tumakbo, wala siyang rubber shoes, gusto niya mag-varsity ng track and field, nagte-training siya naka-leather shoes. Uy, grabe yung dedication nun. After nun, paltos-paltos na yun. No reason talaga eh. Tapos alam mo, yung mga barefoot runners. Diba? Hello sa mga barefoot runners dyan. Nabilib ko dyan kasi ang hirap nun eh. Diba? If gusto mo talaga, it doesn't matter. Ang dami ko kasing nakikita sa social media, medyo kinakainisan ko, na gusto ko sana tumakbo kasi wala akong sapatos eh. Gusto ko sana... dahilan na lang. I think it just boils down to how much do you really want it, how much do you really want it to do for yourself. Kasi if there's a will, there's a way talaga. Pwede ka tumakbo na ka-chinelas, pwede ka tumakbo na ka-paa. Diba? Kung anong meron ka available at the moment, gamitin mo na muna. Ano ba, coach? Kunyari tatakbo na ako, let's say, di ba pag tumatakbo, kailangan ba talaga yung naka-neon outfit ka? Di ba usually, di ba? Kuya Sander, pag tatakbo, parang ka-neon outfit, kailangan sobrang flashy. At hindi, alam mo ba kung yung reason bakit yun? Bakit ako nga yun, coach? Kasi, if you're running in the dark, kitang-kita ka ng mga sasakyan. Okay. Bukod sa fashion, maganda siya. Pero, pag tumatakbo ka sa madilim, kitang-kita ka. Di ba, mailawan ka lang, kita ka na siya. Correct. Kala ko kasi, mag-neon ako. Wala ko lang yung outfit diba, yun mo. Gusto. Besides fashion, safety rin siya. Kita pag konting ilaw lang, may tumatakbo doon. Oo, pwede ka na mag-guide ng eroplano. Gaganon ka. O, diba? Pwede. So, ano bang important? Like, kailangan ba naka-leggings? Kasi usually, coach, kunyari tumatakbo ako. Ang sakit talaga, parang nagbo-burn talaga yung yung legs ko. Ano ba dapat? Leggings or dapat naka-short kami? Hindi, Ideal for ang ideal talaga na sinasabi ko lagi is kung saan ka komportable. Kasi sometimes... So, kung basketball shorts yung... Go! Kung doon ka komportable. Hindi ba masyadong mabigat na yun, coach? Di ba pag napapawis ako nung nag-start ako basketball shorts kasi doon ako komportable. Okay. Hindi kasi yun nga, di ba? Again, babalik tayo sa social media na nakikita nila yung mga running influencers na ito yung suot, ito yung ganyan. Kailangan na ganyang shorts. Kung ano yung meron ka, kung saan ka komportable at the moment, yun na muna. Nung first ko nag-start, naka-basketball shorts lang ako. Tapos after nun, bumili lang ako sa Shopee ng mga running shorts na ganyan. Generic. Generic lang. Okay. Yun muna. Tapos eventually, nung talagang nakita kong seryoso na ako, nag-start na ako na mag-invest sa mga high quality na talaga. Kasi gagamitin ko na siya araw-araw. Yeah. Diba? Basta kung meron ko ngayon, just use it. Kunwari seryoso ako ha. Ayan. At medyo... kunwari, seryosohin mo na kasi. at medyo nakakariwa sana rin. Ayan. And I want to buy something na sapatos na quality for running. Ano yung maisasuggest mo brand or type? Yes. Nike. Nike. Merong isang
common misconception sa Nike is that yung mga Nike shoes is nasa 5,000 pataas. Pero merong Nike running shoes na mga 2,000, 2,500. Nasa-quality naman na. Saan? It's available online. Meron din sa mga Nike stores. Parang gusto mo bumili. Saan yun? Sa mga outlet store. Meron naman eh. Merong mga I think nakikita kasi ng mga tao social media yung mga high-end na lang ng Nike. Merong mga entry levels ng pantakbo. Tapos eventually, pagka talagang seryoso ka na, doon mo na malalaman na merong ibang shoes for this kind of workout, and iba-iba na siya. Pero when just starting out, merong mga intro level na running shoes dyan. Yeah. Hindi man kailangan kung ano yung nakikita mo sa social media, yun yung gagamitin mo. May mga ano po ba? May mga nag-reach out na sa inyo na brands like makipag-collab kayo sa shoes, sa damit, kahit sa apparel. Halos lahat. Halos lahat ng brands na maisip nyo na try na sila mag-reach out. Milo, mga ganun. Milo naman is a very good friend of ours. And batang Milo ko. I think Milo athlete ako when I was young. Basketball, taekwondo, swimming. Wow. Athlete ako ng bata eh. Basta Milo athlete ako since, di ba may mga summer camps ang Milo? Nag-attend ako niyan. Batang Milo. Pag batang Milo kasi athletic ka dapat, diba? Ako kasi batang mikmik. Parang isa na tayo ng kinalakihan. Oo, kaya parang medyo ubuhin ka. Pag sip-sip kasi ng mikmik, ubo ka eh. Diba? So, next question lang po, Coach. Diba, part kayo ng community. Paano nag-impact yon sa own running journey mo? Ang impact sa akin talaga mainly ng community is napupush ako lagi to do this every day. Una, syempre there are going to be times na tatama rin ako na parang ayoko na. Hindi naman ako laging motivated sa ginagawa ko eh. There are times na parang ito na naman gagawin ko. Kakuboy na kayo. Diba? Which is normal. It happens to everyone. Pero tas makikita ko sila, yung community na, diba, nandyan sila na natulungan mo sila, tapos tatama rin ako. Meron dyan mga nagsisimula pa lang who looks up to you, na tumitingala, diba? Minsan, pag hindi na gumagana yung para sa sarili ko, sa kanila ako tumitingin. Tapos it always makes me think of how can I help others more through the community. Kasi alam nyo, nung nag-start yung social media ko, nung una, di ba, yun nga, parang gusto ko lang maka-inspire. Tapos dumating na yung oras na there were people messaging me sa TikTok na I was depressed nung nanonood ako sa'yo. Ngayon, nagkatrabaho na ako. Tumatakbo na ako. I think ito yung mga bagay, kasi hindi ko sinishare sa social media to, hindi ba kailangan. Pero there are people, meron ako pinaka-isang mabigat na nakaano sa akin, parang when he was watching me, meron, depressed na talaga siya. Gusto niya nang tapusin yung buhay niya. To that level. Tapos to the point, tapos biglang, ngayon, nandiyan yung message niya. Nag-message sa akin na nagbago na tumatakbo siya na. He has a job. Naging yung buhay niya. Those are the things that keeps me going. Kaya I think, sobrang laking tulong ng community. I think yun yung mga stories na dapat marinig din. Baka next time pa nyo sila makuha din. Pwede namang mag-part so, kung paano nagkaroon ng impact, diba? Ito walang halong pag-iimbot. Wala akong maisip na ibang word. Pero, ano ibig sabihin? Walang halong pambobola. Ayan. Okay. Nung nagpa-plot kami ng mga guests dito sa The Good Stories podcast last year, nung sinabi ni Direk May Belio na parang ila-line up natin si Coach Pat, in a way, na-inspire akong medyo mag-lose ng weight. First episode namin, 81 kilograms ako. Ngayon, parang na lang, 85. Tumaba. Hindi. Natagdagan pala. Seriously, mga 75 na lang ako. Nag-lose ako ng weight ng ilang months. Congrats. I'm happy for you. Imagine mo, kung hindi ito natuloy, may mga na-inspire ka na passive. Yung kumbaga, hindi ako sumama sa RWP. Pero, maraming ganyan. So, kung may mga basher ka, and I'm sure na marami, isipin mo lang lagi kami. Yes. yung mga passive na na-inspire mo. Alam mo, there was a time na sobrang grabe yung pambaba sa akin. Kahit nasabihin ko, hindi ko siya pinapansin. Naapektuhan naman ako paano eh. Kasi minsan, kahit hindi ko sila pansinin, may nagsisend sa akin, sabi ganito, ganyan. Yeah. Nung time na ganun, ang iniisip ko na lang is the people na na-inspire ko. Lalo na una, yung mga captains ko. Sila yung core kung paano, bakit nandyan yung RWP eh. If bumigay ako, bibigay din sila. Yeah. Pag bumigay sila, bibigay yung buong community. Yeah. So I use them as my fuel na konti lang naman yung bashers na yan. And bakit ako pero syempre at the time na naapektuhan ako. Pero ngayon, na-realize ko na if it doesn't help me in any way, ito yung New Year's resolution ko eh. Bala kayo dyan. Kasi naman yung ibang basher naman, trolls lang sila eh. Tsaka I think yung people who try to pull down other people, it's a reflection of themselves. I think mas kaya nila tinatry gawin yun kasi
nakikita nila sa'yo yung sana parang kaya ko rin yun. Parang insecurity ba? Insecurity. Mm-hmm. Na parang nakikita nila yung pwede palang gawin yun. Pero hindi nila magawa. So other than the bashing, ano po yung mga na-experience nyong parang hurdles or meron ba kayo na mga challenges dun sa community nyo and yung sa personal nyo na rin na pagtatakbo? Marami. Building the community. Hindi man makakaabot yan sa ganyan kalaki if hindi makakadaan ng challenges. Mm-hmm. Ang pinaka-isang malaking challenge namin was, kasi syempre, yung community consists of women and men. Yeah. Merong ibang mga pumapasok na tao na una, maganda yung intention nila sa run club, sa tumakbo. Kasi in the end, malalaman namin na naghahanap lang pala sila ng mga kakadate. Mga kadate. Or tapos yung way of them, kung paano nila gawin, is pangit. Parang nagiging predator yung dating. Okay. So may mga ganun po ba? Yung parang nagdaran, tapos manyakis, parang meron, marami. And ako, bago ko nabuo yung group ng women sa RWP, it had to take a while. Kasi syempre as babae, kami, puro lalaki kami tumatakbo. Di ba, parang ang nakakaano't sumali? Kaya puro lalaki ganyan. Bago ako nakakuha ng mga babaeng sumama sa amin sa takbo na sa labas, siguro mga 4 6 months, may sumamang isa, naging 2, 3. Tapos nung lumaki na siya, biglang masisira dahil may isang tao lang na manyakis, gano'n. So, paano nyo na-handle yun, coach? May isang parang nag-lurk doon na gusto lang pala magka-jowa. Tinutulak nyo ba sa bangin ng Rizal? Pag tumatakbo ba, sisipain nyo na lang. Kino-confirm ko muna syempre sa mga babae na what happened, ganyan. Nung una isa lang nagsabi. Tapos biglang may nag-reach out na unti-unti na, ganito pa nangyari, ganyan. Tapos may mga screenshots, ganito. So, ang ginawa ko, kasi ang hirap i-address diretso, I think kasi pwedeng i-deny na hindi ganyan. Hindi ganyan yung intention. Accuse. So, ang ginawa ko, I addressed the whole group, yung RWP. Nag-post ako na this should be a safe space for women na dapat hindi nila maramdaman na we have people here na nandito lang sila para manlande, di ba, to prey on weak. Kasi alam niyo, daming reasons why people run. Some people na tumatakbo una para sa sarili. Pangalawa, may pinagdadaanan sa buhay. Di ba? Yung iba, kakabreak lang sa relationship or may pinagdadaanan. And these are the times na some people are most vulnerable. Hindi ba, syempre, makakahanap ka ng shoulder to cry on, hindi patay. Pero kung halimbawa lang naman, na parang eventually nagkainlaban sila within the chapter. Pwede ba yun? Okay lang naman. We have no problem of yung magkaroon ng mga couples na ganyan. Okay lang sa amin yan. Ayaw ko lang na pinopromote yung run club na nagiging dating app. Never. Yes. Yun yung pinaka-ayaw ko. I think if you'll see on social media, halos lahat ng run clubs, wala naman akong anything against everybody who's promoting it. We love everybody. Ayaw ko lang sa run club ng RWP is ma-promote yung dating. Ayokong sabihin na run clubs are the new dating app. Hindi talaga. A lot of people has tried to reach out para i-interview yung mga naging couple sa RWP. We declined. Kasi ayoko yun yung maging main reason why people start to run. Kasi di ba, I started running for myself. I wanted to be better. I wanted to ayusin yung sarili ko. And I want others na yun din yung makita. Pero if you find love in the run club, okay lang naman. Yun. So, pwede na pala tayo register, Kuya Sander. At libre ha. Walang bayad. Walang bayad. You can, pag-join lang kayo sa Facebook group ng RWP, tapos you can follow them sa Instagram yung mga chapters. Weekly, we post schedules ng mga takbo. Tapos gusto mo punta ka lang. It doesn't matter. Wala namang parang judgment na for halimbawa, sasali ako for the first time, wala akong gamit. Wala. Pwede pumunta nakachinelas. Pwede. Hindi naman i-judge. It doesn't matter. Tapos kung ang isa pa kasing mga naisip ng tao kaya ayaw nilang sumali is, baka iiwan kami niyan. Tsaka baka bagal. Mabagal pa. Usually, pagka sa runs namin, mayroong pace groups na tinatawag. And merong tuloy-tuloy na run. And tas pag meron talagang bagong beginner, merong run walk. Tas may sasama sa inyo hanggang matapos yung program. Para hindi mo naman ma-feel na mag-isa ka. Yung sumasama, coach, ano yun talagang magaling na siya mag-run or baguhan lang din minsan siya? baguhan lang din siya na gusto mag-give back kasi naramdaman nila na ginawa sa kanila yun nung nagsisimula sila. Parang, ako muna sasama sa kanya. Ganun. Okay. Kasi kunyari kami ni Kuya Sander, hindi kami sanay tumakbo, coach. May sasama sa inyo. Oo, parang tatakbo kami. Sabay, hindi na namin kaya. Pwede bang, kunyari, 3 kilometer. Hindi na namin kaya tapusin 3 kilometer. Okay lang. You can rest. Lang. Paano yun? Paano kami babalik?
Hindi, kasi usually naman, yung sessions namin weekly, for example, sa UP, sa UP lang naman paikot-ikot yun eh. Okay. Pero minsan yung mga long run na nangyayari, from Makati to UP, ganun. Yeah. Pag di mo na kaya, uwi ka na. Uwi na lang. Mag-run ka na pa uwi. Pa uwi. Kunyari, coach, tumakbo ka na. Ano pinakamalayo na natakbo mo na? 50 kilometers. 50 kilometers? Sobrang layo nun. From Las Piñas hanggang UP. Grabe, sobrang layo. So, after mong matakbo yan, let's say, nakatakbo na 50 kilometer, meron ka bang something reward for yourself? Like, after naka 50 kilometer ka na, kakain ka na ng crispy pata. Ganon, Hindi, diba? usually, pagkatas ng ganyang kalayong takbo, gusto ko ng maalat. Go-to, ganyan, mami. Lomi. Sabaw yung may sabaw na kasi syempre after nyan, tuyong-tuyo ka talaga eh. Kahit na you have aid stations or tumitigil kayo sa mga 7-Eleven, ganyan. Kasi papahinga naman yan eh. Yung 50 kilometers na yan, marami ring rest in between yan. Pero kasi syempre kailangan namin kumain. Kaya pala sige, may phone-in question. Dream, coach, meron ka bang dream lugar na gusto mong takbuhan or marathon? Like New York, Boston, etc. Wow, yes. Ang gusto kong takbuhan talaga, ever since nag-start ako, di pa kasi ako nakapunta ng Japan. So, ang tumakbo Tokyo Marathon. Yes, Tokyo Marathon nga. Kasi, una, yung pagkain, yung culture, and yung Japan in general, gusto ko punta, di pa nakapunta. Madami na ako napuntahan ibang lugar, pero Japan, gusto ko puntahan. Tsaka sabi mo kanina, parang pag mahaba yung takbo mo, parang nagka-crave ka to maalat. Ng maalat ramen, na food no? Oo. Kaya di ba triathlon, pag taso tumakbo may swimming. Yeah. Pero di ba nag-triathlon ka? Noong 2023 yata ba yun? 2021, yes, triathlete. 5150. Sorry, anong laman nun? Laman din. Bulalo. Running, tapos swim, bike, run. Swim ng 1.5 kilometers. Olympic distance yung sinalihan ko eh. 1.5 kilometers swim, tapos bike na 40 kilometers, tapos 10 kilometer run. Oh, shucks. Wow, ang dami pa nun, no, coach? Pero ngayon ba, ano ka pa rin, coach? Yung nagta-triathlete ka pa rin? After nung triathlon, I told myself na I have to focus on one thing. Kasi it takes a lot of your time training for a triathlon. Sa mga triathletes, I'm sure you know, it takes a lot of your time. Kailangan mo swim, mag-bike, mag-run, kailangan kasi mo may training pa yan, coach, magbuhat. diba? Tapos at the end of the day, pag napagod ka na eh. I have the run club on the side, so I have to choose. Pero eventually gusto ko mag-full na Ironman. Ganyan. Ay, wow. So, yun pala, di ba, magbe-beginner, tatakbo na ako, coach. Kasi gusto ko talaga magbalik alindog this 2025, char. Yun talaga yung goal ko. And what's stopping me is, pag nag-start na ako mag-run, bago first ng January, nagtakbo ako sa UP. After nun, sakit kasi ng legs ko. So, yung isang takbo ko, 1 month yung pahinga ko. Paano ba yun, coach? Paano mo overcome? Diba kapag mag-workout ka, let's say, tatakbo ka, sakit talaga ng body mo eh. Kailangan mo ba siya itakbo ulit? Or kailangan mo lang ipursige ba yun? Gano'n ko lang yung tinakbo mo nung simula ka? Siguro nakatatlong ikot lang po ako sa UP. Pero mga 3 kilometers din yun. Ayun. Pero, malayo na rin yun. Coach, mas marami yung lakad nun kaysa sa takbo. I think, ganun talaga siya pag simula. Kahit pag nag-start ka, pag mag-gym ka isang beses, masakit lang yung katawan mo kasi hindi sanay yung body mo na ginagawa yun eh. Okay. Dito papasok yung mag-warm up ka ng maayos, mag-cool down ka ng maayos para yung lahat ng katawan mo maging mas okay siya after. Tapos, kailangan mo siyang gawin ulit hanggang masana yung katawan mo na masanay siya sa sakit. Mag-go siya. May proper, proper warm-up. Kasi yung iba wala namang access sa personal coach. Hindi namin alam kung ano yung mag-warm up. Kung ano yung mga warm-up na nakikita nyo online, mga aerobics, jumping jacks, ganyan. Okay na yun eh. For beginners. Pwede naman mag-search online ng mga warm-up before running. Gano'n ba katagal mag-warm up, coach? Kasi di ba minsan parang may habang naglalakad ka, nagagaganong ka pa, di ba? Parang gano'n. Ako, personally, bago yung tumakbo, minsan nag-warm up ako ng 2 kilometers muna. Or depende. Warm up mo na yun, coach. Grabe ha! Yung warm up mo takbo ko na, coach. Pwede namang mag-walk ka muna ng 10 minutes or 5 minutes muna bago mo simulan yung takbo. Kasi if bibiglain mong tatakbo ka agad, ay magugulot yung katawan mo. Ano nangyayari? Mas lalong sasakit yung paa mo. Tapos after, you need to stretch. Stretch your legs, lahat. Kailangan mo siyang i-stretch after. So hindi lang pala sa unang start na mag-warm up. After run, kailangan mo din mag-stretch. Cool down stretch. It's very accessible. You can search on YouTube. Kunyari, 5-minute warm up before running. Tapos 10-minute cool down after running. Meron ka bang video, coach? Diba, bilang nagpo-post ka sa Facebook, meron ka bang video na this is the proper warm up, like para ma-follow namin kung never ko pa siyang ginagawa. Para kasi coach warm up, para kami. Ang napapakita ko lang lagi is yung kung ano yung nakikita sa mga videos ko, yun yung ginagawa ko talaga.
Pero hindi ko pa siya nagagawa na, alam mo, buti na pinaalam mo, never ko pa nagagawa yung coated na. Ayun, gawin mo yung coach kasi ayun yung kailangan namin ng mga beginners. Di ba, coach? Proper warm-up and proper stretching. Kasi di ba, parang hindi namin magawa. Bukas. Ayan. Tapos after nun ko, mag-start na kami ni Kuya Sander. Curious lang ako, coach. Aside from running, meron ka pa bang ibang parang pinagkakabalahan? Ngayon I'm a full-time coach na. Mayroong kasi, mga naka-enroll one-on-one, doon ako nag-focus talaga. Kasi parang meron kang parang license. Since full-time coach ka, kasi syempre ang daming baka yun yung sabihin ni coach club, ang daming chapters. So, paano yung personal life? Ano personal life ko pa rin naman is normal. Nakahiwalay yung personal life ko sa RWP. And outside of running, ano yung parang mga bucket list mo or yung mga gusto mong gawin or mga lagi mo namang ginagawa outside nung pagtakbo? Actually ngayon, wala akong ginagawa kundi tumakbo. Yun talaga yung buhay. Yun ano siya I have meron akong long plan para sa RWP. Kasi una, nung nag-start ako magpa-certify, ang goal ko is for the RWP para maging worldwide. Hindi lang dito yung gusto ko I think the Philippines kasi nga has a very big chance na makakompete internationally. So, isa sa mga reasons why we have a lot of chapters yung RWP, naghanap din ako ng talents na pwede nating ilaban sa ibang bansa, ganyan. And ang end goal ko is to have my own, kunyari, stadium or maliit na track oval para sa akin, na doon ko training yung mga mahanap ko ng mga athletes. Kasi I think there are a lot of athletes na nasa takbo na hindi nabibigyan ng tamang opportunity. So, isa yan sa gusto kong mangyari na mapadala sa ibang bansa. O na, syempre, mag-compete muna dito sa atin. Tapos eventually, makapunta sa ibang bansa. Kasi feeling ko talaga, meron tayong malaking chance para sa maka-compete sa ibang bansa. Galing. So, yun yung pinaka-goal po ng RWP na makapag-establish kayo na makapag-compete. Hindi po ba ang goal ng community nito is put up kayo ng fun run na para makapag-join din talaga? Kasama na yun sa plans. Pero yun lang yung end goal. Daming in-between na pwedeng mangyari. Ang dami namin gustong mangyari sa RWP actually. Pero yun lang yung end goal namin. Pero yes, eventually fun run. Alam na ng mga tao yan na it's gonna get there too. Yeah. Pero never pa kayo nakapag-try ng lahat ng mga members ng RWP is nakapag-fun run na po kayo all together? Itong galing kaming Cebu. Mga 400 kami nag-register doon. From Manila, from Visayas, from Mindanao. Ang dami nag-fly in all together. Sa Cebu kami lahat tumakbo ng Cebu Marathon. Mga 400 kami doon tumakbo. Yung mga community ba, or yung mga lagi mo nakakasama, meron ba silang parang fun fact na hindi alam about you? Yan. I think, meron. I think din nila alam na I have a degree in interior design. Wow! Bakit hindi mo siya pinursu? Una, di ko siya gusto. Napilitan lang. Kasi ang family business is construction. Okay. So, yan yung nagpa-graduate sa amin ng kapatid ko. Kapatid ko, doktora, OB-GYN. So, kailangan ng OB dyan. Pero yung dad ko, he started a construction business para manahin ko. Sayang naman. Oo nga. Pwede ka naman tumakbo habang may negosyo. Atin na lang. Ipamana mo na lang sa amin. Nag-try ako mag-practice mga 4 or 5 years. Hindi talaga. Unang course ko sa Lasal was architecture. Parang 1 year lang ako. Hindi. Tapos, after nun, nag-stop ako saglit. Tapos, sinabi sa akin siyempre, nagkaroon ng talk with my dad na, ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Ganyan, nagiinom ka na lang. Parang sabi niya, ginawa ko tong business na to para sa'yo, tapos parang hindi mo gusto. So, nung sinabi niya yon, sabi ko, sige, mag-interior design na lang. Tapos ko siya. Tapos, yan pa naman yung pinakamahal na course, interior design. I graduated sa Philippine School of Interior Design. Wow, PSID. I graduated there. Tapos, kinuha ko yung minors ko sa Binild. Natapos ko talaga siya. I worked with my father 2 years. Bago mag-work sa tatay ko, nag-corporate muna ako. Trabaho dito sa Makati. Tapos after niya, nagtrabaho ako sa MOA. Mayroong architectural firm doon. Nag-interior designer ako doon. Siguro 8 months. Wala doon yung heart. Parang wala yung heart. Oo nga. Ang nangyayari, after work, diretso inom. After work, diretso Taft, inom. After work, diretso kay May. Kumbaga, hindi nagpo-progress yung Tapos after nun, nag-work ako sa tatay ko. Tapos it really didn't work. Pero I'm sure dito sa nangyaring
parang sabi mo nga parang accidental influencer and yung pag-inspire mo sa maraming tao, I'm sure yung parents mo very proud. Oo naman. Hindi kasi from after kong mag-interior designer mag-try, sinabi ko sa kanila ayoko. Sinuport naman nila ako, sabi ko gusto kong mag-events. Okay. Kasi gusto kong uminom. Pero yung dad ko, syempre, masama yung loob. Nag-usap kami niyan, Christmas. Hindi kami nag-usap ng Pasko, hindi kami nag-usap ng New Dahil Year. lang doon. Hindi, syempre kasi isipin mo, baby niya yung negosyo niya eh. Correct. Tapos ayaw mong manahin. Pinaghirapan niya yun from the ground up. Tapos ikaw lang yung lalaki na magmamana. Masama yung loob niya talaga. Naintindihan ko naman siya. Tapos after nung New Year, parang nakita niya talaga na talagang wala na talaga, hindi na. And ito yung passion mo. Sige, sabi niya, sige, go. Sinuportahan niya ako. Siya pa alam mo, nakakatawa kasi siya pa yung sumama sa akin sa DTI para i-register yung company. Ay, wow. Yung company na ginagamit ko pa rin hanggang ngayon, No Ego PH. Siya pa rin yung ginagamit ko sa mga social media things ko kasi nagagamit ko pa rin naman siya pang resibo, ganyan. So, after that, biglang, yan, diyan ko nakilala si May, party. Hanggang 2000, Special mention, direct. 2017 hanggang before the pandemic, yan lang ginagawa ko. Pero ngayon, mas masaya sila kung nasan ako. Yes, kasi you choose to be healthy na. And syempre yung good story mo na shinare sa amin today, sobrang inspiring niya. Parang hindi ko siya in-expect na magiging makakatulong sa psychosocial ng mga kababayan natin. Yes. Alam mo yun, parang beyond physical. Beyond physical, beyond nung parang physiological part of it. Yun siguro yung takeaway ko with this episode, na parang meron tayong passion, tapos why not i-share natin sa iba? Yes. Diba? Actually, yun yung main reason why this all happened. Una, para sa sarili. I think that's how it's all going to start. I started to learn to love myself. And then, nung nasarapan ako sa feeling na yun, I wanted to share it with other people. And which is, ito na yung nangyari. Ito yung result. If your intentions, if may simulan kang bagay, tapos yung intention mo is to help others, I think everybody else is just gonna follow. Ganda. Ako, Kuya Sander, and kay Coach, ang na-appreciate ko talaga yung main goal ni Coach is to really run for yourself. Ang ganda nga nung sinasabi mo every time nag-end ka ng video. Run for you, run with me, run with Pat. Kaya laging una yung run for you. Yes, run for you. Kaya parang, kung kaya ni Coach, di ba nagising ka na lang one day? Yun yung gusto kong mangyari ulit sa akin, Coach. Sabi ko, Lord, pagisingin mo ako one day, gusto ko na magpapayat. Gusto ko na talagang kalimutan yung crispy pata. Alam mo, I think kailangan mo lang palitan yung mindset mo na why you're doing it. Yeah. Di ba yung gusto mo pumayat. Ibahin mo siya ng, I want to be better for myself. Hindi lang yung para pumayat. Kasi yung pagpayat, it takes a long time. Yes. Pag hindi ka nakakita ng progress, tatamarin ka. Totoo yan, so palitan mo kung bakit mo siya gustong gawin. Alam mo, meron din ako na-stumble sa isang video mo. Sabi mo, find your why. So, I'm really looking for the why. Why ba? Dahil gusto kong maging sexy. Gusto kong pagkaguluhan. Hindi ka pa ba pinagkakaguluhan? Pagkaguluhan ng mga lalaki. Kaya pala hindi ka pa ba pinagkakaguluhan niya? Kaya hindi ako... Kaya hindi ako pinapapayat. Tuloy-tuloy. Kaya pag napapagod agad ako, hindi talaga ako. Hindi kasi yun nga, ako I started because I love yourself. Yun talaga. Correct. Totoo yan, yun yung isa sa mga, if makita niyo yung videos ko online, mayroong 9, 12, 13, that means I love me. Yun yung letter sa alphabet. Wow. 9, 12, 13. I love me yan. So, I think yung intention mo, you have to change lang na gawin mo siya, hindi dahil gusto mong pumayat, hindi dahil gusto mong makakilala ng jowa. I think kailangan mo munang gawin, you want to be better for parang yourself. Parang pinarinig mo sa akin yun, Coach. Not for anyone else. Dapat para sa sarili mo siya. Tapos eventually, pag napagawa mo na siya para sa sarili mo, lahat sila maramdaman yan. Sila na yung lalapit sa'yo. And Coach, before we end, siguro panghuli na lang, ano yung mga upcoming events mo and collaborations and yung tips sa mga Gen Zs and millennials din na nanonood at nakikinig sa atin? Events, wala pa naman ako anything lined up this year. Pero there's a lot of fun runs na pwede nyo salihan. And pwede rin kayo sumali sa run club namin. Wala naman siyang bayad. You can just join. Sumali lang kayo sa Facebook group, RWP Run Club. Join lang kayo doon. You'll see yung mga schedules dyan. Tapos pwede kayo mag-show up. Usually, ang runs namin is Tuesday, Thursday, and Sunday. Ano oras start? Yung iba morning, yung iba sa gabi. Oh, kasi meron, for example, sa Makati, yung run nila sa gabi, 6:30 to 7 p.m. yung start. After work. Yung iba kasi gusto nila, pag uwi nila, pagod na sila, parang tulog na lang. Yes. Makati sa pag-workout ka. So, yan, you just see yung schedule, nandyan lang yan. Tapos pwede kayo mag-show up. Kung huwag kayong mahiya, please, huwag kayong mahiyang pumunta. And ang advice ko lang sa mga nanonood ngayon, sa mga nandyan nakikinig, yun nga, first thing is, find your why, kung bakit mo siya gagawin. I think dapat tama yung reason mo para simulan siya.
okay lang naman yung gusto mong pumayat sa simula. I think ako doon ako nagsimula, gusto mong pumayat. Tapos eventually, you find a deeper meaning of what you're doing. Para kahit na tamad ka na, ayaw mo siyang gawin, gagawin mo pa rin siya. Yes. Kasi mas malalim na yung reason mo bakit mo siya ginagawa. Ayun. And with that, Coach Pat, maraming salamat. Thank you. Thank you so much. Thank you. Coach Pat po ng RWP Manila. And we hope to have you again sa mga susunod, yes, no? Lalo pag merong events. Saan yung next run mo, Coach? Para makasali kami. March. Hindi. Kung run lang naman, pwede ka pumunta sa Alabang. Mas malapit. Ako doon. Ako doon kayo tumatakbo. Saan specific? Anong oras kayo? Anong suot ng Hindi. Ikaw na yung kakalabit sa kanya. Coach. Coach. Wait lang. Naka-neon na yun si Coach yan. Pero sa lahat ng locations, anybody can join. Pwede kayong pumunta lang. Everybody's invited. Everybody can come. Yay! Thank you, Coach Pat. Thank you. Yan. Salamat po sa pagsama niyo sa amin sa Thank The you, Good May. Stories. Xander Kayabyab po. And Camille Pereira. Thank you. Thank you, Camille. Bye. Thank you, Till Kuya next Sander. time. Yes. Yay! Thank you, everyone. Salamat po. Thank you, Coach. Thank you, I thank you, love thank it. The Good Stories is a production of 360X Studios, the creative digital content channel of the RMN Networks.